habang naglalakad ang dalaga ay hindi sinasadya na matapakan ang isang king cobra dahil sa mga damong nakapaligid sa daan. Agad na natuklaw si Jessica. Isang giant king cobra ang nahuli matapos makatuklaw ito ng isang babae na naging sanhi ng pagkasawi nito. Hindi natin alam kung kailan babawiin sa atin ang buhay na pinahiram lamang sa atin. Kahit bata o matanda, kung oras mo na ay wala ka nang magagawa pa. Katulad nga sa tampok nating video sa araw na ito. May isang babae kasi na aksidenteng natuklaw ng isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo, ang king cobra na ikinasawi nga ng isang 15 anyos na babae. Ang buong kwento dito lamang sa aking channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Mag-subscribe ka na rin para sa araw-araw na video na kagaya nito. Kahit bata o matanda, kung oras mo na ay wala ka nang magagawa pa. Nagkakatalo na lang sa kung anong paraan malalagutan ka ng hininga. Maaring sa katandaan o maaring sa sakit. Pero kung minsan, pag minamalas-malas ka, yung hindi mo inaasahan, gaya na lang ng matuklaw ng isang giant king cobra. Ganyan kasi ang nangyari sa isang 15 anyos na babae matapos matuklaw sa paa ng isang giant king cobra. At nang mahuli nila ang king cobra ay nagulat sila dahil sa kakaibang laki nito. Ang king cobra ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Ang isang tuklaw nito ay naglalabas ng kamandag na likido at kayang pumatay ng isang elepante o kaya'y katumbas ng 20 katao. Kaya naman isa ito sa dapat mong iwasan sakaling makakita ka nito sa iyong dinaraanan. Ito ang hindi napansin ng isang 15 anyos na babae matapos matuklaw ng isang giant king cobra. Si Jessica na 15 taong gulang ay bunso sa 5 magkakapatid. Kaya naman kahit simple lang ang kanilang pamumuhay sa bukid ay itinuturing siyang prinsesa ng kanilang pamilya. Dahil siya lang ang nag-iisang babae sa kanila ay mahal na mahal si Jessica ng kanyang mga magulang. Hindi dahil sa bunso ito o siya ang pinakabata, kundi dahil masipag ito sa mga gawaing bahay at malambing din ito sa kanyang mga magulang. Dahil nag-iisang babae si Jessica sa 5 magkakapatid ay madalas itong pinagsasabihan at ipinagtatanggol ng kanyang mga kuya. Kaya naman kapag may nagpapaiyak na lalaki sa dalaga ay 4 na barako ang gaganti para sa kanya. Pero dahil 15 anyos na nga si Jessica, hindi talaga maiwasan na magkagusto ito o humanga sa lalaking kaidaran niya. At syempre, meron din namang nagkakagusto sa kanya. Alam naman natin na ang mga kabataan ngayon ay may taglay na kapusukan. Kahit bantay sarado si Jessica na ang kanyang mga kapatid, nagawa pa rin ito na magkaroon ng nobyo. Ang binatang ito ay si Carlo na 16 anyos na rin. Madalas na tagpuan ng dalawa ay sa may paanan ng bundok. Kaya naman maraming mga damo at halaman ang dinadaanan nila upang makapagkita lang sa isa't isa. Sa kanilang lugar ay hindi na bago ang makakita ng ahas dahil maraming bukirin sa kanila at malapit sa kabundukan. Minsan pa nga ay may napabalita sa kanila na may isang king cobra daw na gumagala sa kanilang lugar na tumuklaw at pumatay sa isang kalabaw. At ang sabi pa ay hindi lang ito basta-basta ordinaryong king cobra dahil mas malaki pa ito na di hamak kumpara sa mga normal na sukat ng king cobra. Kaya naman tinawag nila itong giant king cobra. Maraming gustong makahuli sa giant king cobra dahil sa marami na nga itong napinsalang mga hayop na pag-aari ng mga tao sa kanilang lugar. Kaya naman gusto na nila itong mahuli. Dahil baka nga sa susunod ay hindi na mga hayop ang tuklawin ito kundi makapambiktima na rin ito ng mga tao. Dahil alam naman natin na kahit tayo ay maaari niyang tuklawin kung sila'y aksidente nating masaktan o maramdaman nila na sila ay nasa panganib. Alam ng mga magulang ni Jessica na maraming gumagala na makakamandag na ahas sa kanilang lugar, lalo na sa may parting bundok. Kaya lagi nilang pinagsasabihan ng dalaga na laging mag-iingat sa tuwing lalabas ng bahay. Dahil kung sakaling matuklaw ito ng ahas, ay malayo-layo pa ang ospital sa kanila at ang masama pa ay kakaunti lamang ang supply ng antivenom sa nasabing hospital.
Isang araw ay nagkasundong magkita ang magkasintahan na si Jessica at Carlo sa kanilang tagpuan sa may paanan ng bundok. At ang masaya sana nilang pagkikita ay napalitan pala ng matinding lungkot dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Sa pagkikita ng dalawa ay mababakas sa kanilang mga muka ang tuwa at saya dahil ilang araw ding hindi nila nakita ang isa't isa. Kaya naman halos hindi na matapos-tapos ang kanilang pag-uusap at puro tawanan na lang ang maririnig sa kanila. Pinag-usapan din nila na kapag makatapos sila ng high school ay ipapaalam na nila sa kanilang mga magulang ang tungkol sa kanilang relasyon upang maging formal na nga silang maging kasintahan. Punong-puno ng pangarap sina Jessica at Carlos sa tuwing sila ay nag-uusap. Kaya naman pangako nila sa isa't isa na tatapusin nila ang kanilang pag-aaral upang makatulong sila sa kanilang mga magulang bago sila tuluyang maging mag-asawa. Pero isang pangyayari ang sisira sa pangarap ni Jessica at tatapos sa kanyang buhay. Nang matapos ang pag-uusap ng dalawa ay nagpasya na silang umuwi sa kanilang mga tahanan. Kaya naman naunang naglakad si Jessica. Nakasunod lamang si Carlos sa kanya dahil hindi sila pwedeng magsabay at baka may makakita sa kanila ay may magsumbong pa sa mga kuya ni Jessica. Pero habang naglalakad ang dalaga ay hindi sinasadya na matapakan ang isang king cobra dahil sa mga damong nakapaligid sa daan. Kaya naman agad na natuklaw si Jessica at agad na humingi ng tulong sa binata. Nakita ni Carlo ang king cobra at kinumpirma niya na ito na nga ang giant king cobra na napapabalita sa kanilang lugar dahil sa sobrang laki nito at tila hindi normal ang sukat sapagkat mas malaki pa ang haba nito kumpara sa tao. Agad na pinasa ng binata si Jessica upang ihingi ng tulong. Pero pagdating nila sa bahay nila Jessica ay ilang sandali pa binawian na ng buhay ang dalaga. Napaiyak na lang si Carlo at ikinuwento sa magulang ni Jessica ang nangyari. Kaya naman dahil sa galit, sinabi ng mga kapatid ni Jessica na hahanapin nila ang king cobra at kanilang papatayin. Itinuro ni Carlo kung saan huling namataan ang giant king cobra at sinuyod ng magkakapatid ang lugar. Ilang oras din silang nag-ikot-ikot sa pinangyarihan ng insidente. Hanggang isang sigaw ang kanilang narinig dahil nakita na ng isa sa mga kapatid ni Jessica ang giant king cobra. Dali-dali nila itong hinuli. Hindi muna nila pinatay ang giant king cobra dahil nais ng magkakapatid na patayin ito sa harap ng kanilang mga magulang. Kaya naman dinala nila ito sa kanilang bakuran at doon pinagtataga nila ito habang pumapatak ang kanilang mga luha. Hanggang sa tuluyan na ngang mamatay ang giant king cobra. Alam naman ng mga magulang ni Jessica na hiram lamang ang buhay ng kanilang anak. Pero ang hindi nila matanggap kung paano ito binawi sa kanila. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta. Sa muli, ito po si Tito Nobs at maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking channel.